Yun, so AI yung pag-uusapan natin. Nakita nyo naman dun sa post, no, kung ano yung mga gusto kong i-share sa inyo ngayong gabi. So, let's focus on AI. And I believe saktong-sakto rin and napapanahon yung mga topic na to, no? And it's been 2 years na I believe since magto 2 years na rin since nag talaga nag-boom yung AI sa pagdating sa online, no? So ang dami na ring gumagamit, ang dami na ring natutulungan and hindi lahat, no? Kumbaga mas marami pa rin yung percentage na hindi nila alam kung paano i-utilize at gagamitin yung AI. So based on my based on my personal experience and survey na rin, marami talaga yung hindi pa nila alam and marami pa rin yung hindi nila alam paano siya gagamitin ng tama, no? Especially sa kanilang mga business, no? So example, paano mo gagamitin yung AI? Paano mo i-utilize yung AI on creating content, sa content creation? 'Di ba? Content creation pagdating sa business is one activity na dapat hindi mo pagsasawalang tabi kasi if you want to grow your business, makakuha ka ng maraming sales, maraming awareness or leads, importante yung awareness. And to create an awareness, importante yung content. So, ang bottleneck ng iba, hindi nila alam paano mag-create ng content. Hindi nila alam yung sasabihin, wala silang idea anong content yung maganda. So, na-stuck up sila doon. Kumbaga, yung dating questions na yon, pwede pa yung maging valid 2 years ago, 3 years ago. But right now, tingin ko hindi na valid yung excuse na yon kung wala kang maisip na idea or content na sasabihin sa business mo. Na contents na gusto mong i-share about your business. Yan. Sa mga social media ng business mo. Ayan. So sa mga nandiyan na, thank you po so much for being here. San Jose, Bulacan, Allen, Cebu, Bohol. Ayan. Hindi ko na mabata yung mga name. But yun, thank you so much for being here dito sa ating live Q&A session. Ayan. So, ano pa yung pwede nating paggamitan ng AI? One thing is the AI for sales funnel and automation. So, dati, para malaman mo na yung funnel mo, ayan, sa mga may idea kung paano nag-work yung funnel, is kailangan mo pa ng someone na magki-critic or magsasabi ng okay ba tong funnel ko? Ano bang problema sa funnel ko? Pwede mo bang tawag dito? I-check or review kung ano pa yung mga things to improve pagdating dun sa sales process ko or funnel. But right now, using AI, few seconds lang, alam mo na kung ano yung next na gagawin mo para ma-improve yung conversion rate ng funnel mo. Yan. Marami pa, no? Pag-usapan natin yan. AI tool for small business owners. 'Di ba? Copywriting kasama na diyan, of course, no? Copywriting. 'Yun yung sa content creation. Video, content generation. Yan. And even customer service, no? Sa US, no, usong-uso na yung customer service na AI customer support. So, AI na rin yung sumasagot dun sa customer support nila via phone call or through chat. Ayan. So, kahit yung mga big company, gina-adapt na rin yun. Even Meta, meron silang AI support. Plus, Send It, kung familiar kayo doon, meron din silang AI support. Ayan. Alright. So ang topic natin is, ask me anything about AI. Yung questions mo, sasagutin ko dito sa ating Facebook Live. Ayan. Alright. So, ready na ba? Okay. Ulitin ko, AI focus ang pag-uusapan natin. Pero just in case may maligaw na topic, no, babalikan natin yan. So, right now, pwede mong i-ask siguro kung paano makakatulong yung AI dyan sa ginagawa mo. Example, marami dito, of course, ng mga followers ko is, ang ginagawa is nagpe-Facebook ads, nag-run ng ads sa business nila. So, I understand naman yon. So, like si JC GNT, di ba? Okay ba na one ad set tas multiple creative or mas okay na maraming ad set? Okay. So, first questions is siguro dun sa sa okay ba na maraming creative. Okay naman na
marami, pero yung sobrang dami, minsan, medyo magiging matagal din yung optimization kapag example, 1 ad set tapos 10 creatives. So, kami and ako, we limit up to 5 ad, no? Or creative per ad set. Pero minimum of 3 para at least merong silang madi-differentiate ng ad set kung ano yung winning dun sa creative. Ayun. Alright, so yun, I hope makatulong yun. Yan, ayun yun. 1 ad set, maximum of 5 creatives I suggest. Okay? Wow, discipline. Ganda ng page mo ah. Profile name sa YouTube. How to use AI in marketing. Nice. Okay. So, pagdating sa marketing, pwedeng dalawa yung pwede mong i-focus. Pero alin man sa dalawa na yon yung gagamitin mo, mapa paid marketing, organic marketing, or paid advertising, AI is kakailanganin mo pa rin. So, paano ko ginagamit ngayon si AI pagdating sa, dumana tayo sa organic, no? One marketing strategy, organic marketing strategy. So, meaning, kapag organic marketing, hindi ako gumagamit ng paid advertising, no? But still, gumagamit ako ng mga social media and I invest money. Kung may editor ka, I invest money sa tool. Masasabi mo lang siya na organic marketing, but still, nag-i-invest ka pa rin doon ng time, no? Time, money, and effort. Medyo matagal nga lang. So, paano mo siya gagamitin pagdating sa marketing ngayon, sa mga nandito, sa mga makakapanood pa ng ating live, no? So, focus muna tayo dun sa ano ba yung goal ng, bakit ka ba nagma-market kung ano yung goal mo? 'Di ba? So, number 1, kaya tayo nagma-market kasi gusto natin ng pinaka-ultimate goal talaga is makakuha ng sales. Yan. Sales. Ibig sabihin, revenue dun sa business natin. So, kung hindi natin gagawin yung mga income-producing activity na makakatulong para makakuha tayo ng sales sa business, 'di ba? Hindi natin ma-achieve yung goal natin. So, kailangan po ng marketing. So, sa negosyo, sobrang importante yung marketing. Ayan. So, pag-usapan natin. Let me share this. Share ko lang yung aking ha. Okay. Ganito ko siya ginagamit. There we go. Oops. Ayan. So, ganito natin siya gagamitin. Ayan. Okay. So, ayun, kagaya ng nasabi ko sa kanina, AI marketing. AI marketing ang pag-usapan natin. AI marketing. So, kung AI marketing siya, AI marketing ang pag-usapan natin, number 1 is organic marketing. Number 2 is paid marketing. So, doon na tayo sa organic. Sa organic, you need to choose at kailangan mo nang meron kang multiple social media. Okay, social media. Social media is, ito yan, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, marami pa. So, once you identify yung social media na yon, is kailangan mong mag-isip ng content dun sa social media na gagamitin mo. For example, sa TikTok is naka-design siya sa mga shorts. Mostly kaya nagba-viral yung mga TikTok dahil mga shorts content yun. Majority. But ngayon, nag-adapt na rin sila sa mga long video. Pero original talaga, shorts ang prepared ni TikTok. Ayan. Si Facebook naman, shorts plus yung mga long content. Si YouTube, sige, same na rin. Same na rin. Pero mas ano siya, mas
design ang YouTube sa mga long video content. So dito, paano yung strategy na gagawin ko kung gusto ko i-market yung business ko sa mga social media na to? So, organic marketing pa lang pinag-usapan natin, ha. Wala pa sa paid advertising. So, you decide, you need to create a content strategy. Content strategy. Number 1, okay, kailangan mo ng topic, message. Number 2, kailangan mo ng offer, ha. May binebenta. Ayan. Kasi kung magko-content ka lang, wala ka namang bebenta, hindi rin mag-grow. Magmo-monetize ka lang. Ayan. Pwede rin naman yun, business. Pero maganda kung nagmo-monetize ka man, meron ka pang other, may offer ka pa, tingin ko mas magiging maganda yung magiging revenue. Okay? So dito sa pangatlo na gusto ko is kailangan mo ng tools, and I suggest use AI. Okay. So sa topic na gusto mo is, let's say for example, ang business mo is you are promoting sabihin na lang natin, pwedeng consultant ka, and then ang niche mo is social media marketing. Oh, ganda nun, no? Content strategy. So, meaning yung magiging topic mo kung social media marketing ka is mga content, 'di ba? Related pagdating sa social media marketing. And paano naman yung messaging. So, messaging is a different. Okay? Message with story. So, importante na merong story yung message natin. Kaya, mapapansin nyo bakit nagko-convert yung mga ibang mga content dahil yon sa messaging and story na meron sila. So, iba nakakalimutan kasi yon, hindi nila nilalagyan ng story yung marketing nila. So, pagdating sa marketing, importante yung story. Okay? So, offers, ayun na yan. So, anong ino-offer mo? Kung social media marketing, yung ino-offer mo, SMM, so offer mo, so dito meron kang services, of course, na ikaw yung nag-handle ng social media ng client mo, local or international. So, tools, AI, yung tool na gagamitin, no? So, bukod sa mga So, punta muna tayo dun sa number 1 na questions, no? So, dito papakita ko. So, I'm going to share with you paano yung strategy na gagawin ko kung yun yung ko. So, right now, i-open ko lang tong aking AI, no? So, dito sa screen, makikita nyo na pinapakita ko. Ayan. So, right now, I'm using ChatGPT. May mga other tool you can use naman. So, ChatGPT yung pinaka-best para sa akin. Ayan. So, ang goal natin is ito, makapag-create ng content strategy. Tapos, topic plus message. Story. Ayan. Offer. Ay, meron na tayong offer. Tool natin is AI. Ayan. So, ngayon, ito yung mo. Hey AI, I want you to help me create a content idea for 30 days. Okay? Focus on social media marketing. Okay? So, lagyan natin sino yung target market. My target market is small business owners selling small business owners. Okay, in general na lang sabihin natin. So, help. Okay. So, dito,
bibigyan ka niya ng idea. So, I don't have a story to tell. Okay? Make a story for me. So, sample lang naman to. Pero kung may story ka, kwento mo yung story mo, paano ka napunta dun sa ginagawa mo. So, dito, parang validation pa lang ang inano niya. Hindi ka pa, ayun o. Ito, validate, pero meron ka ng content. Oh, nice. So, dito direct na, no? Include the story-based message. So, day 1 is story. Topic plus story. Topic and story. So, dito, ang idea is, sa content marketing mo is, hindi ka lang basta-basta nag-share ng topic about dun sa business, nilalagyan mo pa siya ng story. So, dito, merong how simple Facebook post, double Maria's cake orders overnight. Yan. So, pwedeng ano to, pwedeng maging dapat real case study kasi ito pwedeng gamitin mo, ay, wala namang social proof. 'Di ba? So, paano pag ganun? So, syempre, papasukan mo ng actual client social proof mo. Ayan. Pero dito, meron dyan, no? Ayan. Hindi ko alam anong ipopost ko. The real study of small business owners, pre-content ideas, AA tool. Okay. Ayan. So, day 30 na to. So, meaning, yung tanong na wala akong may isip na content para sa gusto ko sa social media, nasagot na yon by asking AI kung ano yung mga next content na gagawin ko. So, this one is topic pa lang. Kumbaga, topic pa lang to. And I believe dun sa meron akong YouTube content na na-share ko dun paano ka magsusulat ng content, paano mo i-structure yung content mo kung gusto mo siyang i-execute pagdating sa Reels, pagdating sa YouTube, and so on. Ayan. So, mabilis lang naman. Example ganito. So, I want you to create a video script. Ganyan lang. Kakausapin mo lang siya. Okay? For my YouTube. Okay, sabihin natin YouTube. So, medyo mahaba. Sabihin natin, long form video content to. Okay, so ngayon, paano yung gagawin mo? So, use this structure. Okay, ito yung structure sa pag-content. So, number 1 is kailangan meron mo ng big idea. So, before the hook, kailangan ano ba yung big idea dun sa topic na gusto mong i-share? Okay, so may big idea na. So, what's next? The hook. Okay, importante yan. Then, value. Ito yung magiging content na niya. Okay, pero hindi pa ito yung pinaka-main content. Hook, value, then, main points. Sorry, hindi ko nalagyan ng 3 main points. Ayan. Okay. And a clear CTA or a call to action. Okay. Make analogy or use story per main points. Okay? So, bakit kailangan natin ng story and analogy? Yan. Para makarelate sila about dun sa na-share mo. So, dun yun sa per main points. So, dito, ang bibigay ko pwedeng, depende kung paano yung tone of voice ko. Alam na kasi ni AI paano ko magsalita. So, siguro bibigyan ko siya ng instructions kung sino man yung someone na gusto kong i-model paano magsalita online. Example, okay. Talk like Chinkitan. Ayan kung paano magsalita si Chinkitan. Kilala niya yun. So, meaning, tatagalogin niya yan. So, dito, I want you to create a video script for my YouTube channel. So, day 1. So, bakit nilagyan natin ng day 1? Ito muna yon, yung day 1. Mahaba ito. Sana ba yon?
The story of Juan Sari-Sari Store from zero, like the fully booked orders, free social media audit guide the offer. So, dito offer, ito, day 3 na lang, day 3. Day 3. Ayan. So, gagawin ko, isisan ko lang to. Ayan. Okay. Nakita mo? Big idea, maraming small business owners, akala nila basta daily posting, solve na lahat. Pero real talk, hindi quantity, kundi quality at strategy ang game changer. Hook, alam mo ba na kahit mag-post ka araw-araw, and so on. Kasi ang ino-offer niya dito, why posting everyday won't work, it walang strategy. Meet Aling Nena, a flower shop owner. So, related dun sa sa business. Ayan. So, nakaka-connect ka na ngayon dun sa mga target audience mo. Ayan. So basically, ito yung simple process ko sa pag-create ng content. And kung kailangan mo ng gamitin yung content para sa specific social media, kung gusto mo para sa reels, pwede mong ipagawa sa kanya yung reels lang or pang mga shorts lang or pang long form video. So hindi lang natin nilagay kung ano yung ideal duration. Nagdadagdag din ako doon ng ideal durations. So let's say for example, my ideal durations is 30 minutes. Ito mahaba to. So meaning gagawa siya ng video script for 30 minutes. Papahabain niya yun. Ayan. So hanap tayo ng ibang topic. Ito, day 29 gusto ko to. Day 29. Edit ko lang. Then, send. So, talk like, ibahin naman natin. Talk like, sino ba yung sikat? Si ano na lang? Alex Hormuzzi. Para solid to. Tingnan natin kung English pa rin. Make it Taglish. Ayan, baka kasi English yun ni ChatGPT kasi si Alex Hormuzzi is English. So, send. Ayan. Makikita nyo dito. Ayan, nagsusulat na siya. Kita nyo ba, guys? Right. So, dito, the structure is big idea, hook, value, 3 main points with analogies or story, and a clear CTA. Taglish. Ayan. So, makikita nyo ngayon, direct, grill talk like Alex Hormozzi. So, big idea. Alam mo ba, hindi mo kailangan gawin lahat mag-isa para maging successful ang negosyo mo. Most business owners think kailangan sila lagi magpo-post. Sila gagawa ng caption, sila mag-edit, pero guess what? Ayan, anong topic? Time versus money. When to outsource your social media. Ayan, kasi social media marketing, di ba? When to outsource. So, hook, value. Main point, your time is your most valuable asset. Story. Para mas maging relatable about dun sa topic. May kilala akong small business owner, si Marlon. May burger stall sila. Siya. Si Marlon, siya lahat. Magluluto, magpo-post, magre-reply sa comments, magdi-deliver minsan. So, kumbaga, lahatan, all in one to. Ang ending, hindi siya nakapag-focus sa paglaki ng business niya kasi nauubos ang oras niya sa mga small things. So, analogy. Ito na yon. Story and analogy. Imaginein mo kung ikaw ay driver ng jeep. Di ba? Kumikita ka lang kung bumibiyahe ka. Pero kung busy ka, di ba? Maglinis ka ng jeep sa buong araw at di ka bumiyahe, wala kang kita. Same sa business. Your real value is in strategy, partnership, big decisions. Not editing captions or resizing photos. So, makaka-relate ngayon yung target audience niya na dapat hindi na pala di sila nagpo-post dun sa business nila. I-outsource na nila yon. Ayan. So, calculate. Galing nito. Calculate your hourly rate versus task cost. Gandang analogy nito. I believe napakinggan ko na to kay Alex Hormozzi. Main point, focus on growth activities, delegate the rest. Gandang gandang value nito. So imagine yung dati para makagawa ng ganitong kagandang content, ganitong kagandang framework, you need to pay yung mga copywriter. No, hindi lang basta-basta copywriter, mga experienced copywriter na 'yon. And ang pinakamababa na singil nila is 30,000 a month kung
Kung full-time sila and magpo-produce sila ng content, one content per day, so you're paying 1,000 a day. Kung magagaling naman na copywriter, usually mga 50,000 to 60,000 a month yung range nila. And kung sobrang galing talaga, nakagaya ni ChatGPT, and I believe hindi pa rin kakayanin ang level ni ChatGPT pagdating sa copywriting. You need to pay 100,000 per month sa magagaling na copywriter. Dati yon. So, right now, nung nagkaroon na ng content creations, ChatGPT, AI tool on creating content, ang laki na na-save na cost nun para sa marketing mo. So, yung marketing budget mo, is naka-allocate na ngayon para saan? Sa paid advertising. So, from organic marketing, mapupunta ngayon sa paid advertising. So, meron ka ng budget for paid advertising. Diba? Or, meron ka ng budget din to delegate yung pag-edit ng video, mga photos. Yan. Still, pwede rin namang pwede pa rin kami, meron pa rin kaming copywriter na siya yung nag-utilize ng AI. So, ganon. CTA, ganda nito. End of the script. Bonus, possible B-roll suggestions, clip, and so on. Diba? So, I can also help you into a visual storyboard with text. Nice. Grabe. Pwede ka na niyang gawin ng Google slide in less than a minute. Alright. So, that's my strategy pagdating sa AI marketing. Okay? I hope nakatulong yon. Nakakuha kayo ng idea, nakakuha kayo ng value dun sa na-share ko na process. Kumbaga, yung process na is basic process. May mga other process pa ako. Pero yung pagdating sa foundation, I believe yun na yung kailangan nyo. No? Wala naman akong tinatago. Nakatulong ba yon? Can you please type dyan sa chat? If yes. Ayan. Ayan. Si Christian, coach, need pa ba ng page? I believe nag-a-apply to sa akin. Nag-post kasi ko ng page moderator. Naghahanap ako dun sa isang namin. Yes, need, pero may mga nag-send ng for the interview. Pero if you're interested, let me check kung kailangan pa. So, yun. Valuable. Ganyan niya pala si Coach Arnel, no? Grabe. Napaka-solid po. I execute that. Allen Rosario ayan, si Allen naman, yes, sabi niya. Yun yung gusto ko. Dapat execute. Kasi you need to validate the strategy. Not all strategy sa online is mag-work sa'yo. Ayan, maraming strategy online. Pero ang pinaka best talaga is you need to simplify the strategy, simplify yung process. Example, ang magiging bottleneck dito, ito honest to, kumbaga real talk. Yes, meron ka ng content. Yes, meron ka ng script. Naibigay ko na ngayon yung script. So, ang next dito is the execution. Paano mo ngayon to execute? 'Di ba? So, doon na ngayon nagkakaroon ng parang yung iba nag-procrastinate. 'Di ba? Ang dali na nga ngayon eh. Pero paano natin, and even me, ganun din, no? Kailangan mong mag-create, itong masasuggest ko sa inyo. Which is, nandun din yun sa content strategy. So, kaya merong mga day dyan, you need to create, okay, a content calendar kung kailan mo siya i-shoot and kailan mo siya ngayon i-edit. Content calendar. Ayan. So, papakita ko sa inyo paano yung ginawa ko sa aking YouTube. So, pagdating sa content calendar, ayan, balik muna tayo dito. Punta tayo sa aking YouTube. Content calendar. Okay. So, pag-usapan na natin yung content calendar. Yan, parang doktor lang nagsusulat, no? So, when to shoot? Ito yung mga questions lang to. Number 2, when to edit? Or, question din, pwede mo rin sino yung mag-edit? So, simplify na lang natin.
when to post. Ito. Ito yung content calendar na questions. Kailan mo siya i-shoot? Kasi padali lang gumawa ng calendar. Pero kung yung calendar mo wala yung kailan mo siya i-shoot, kailan mo siya i-edit, at kailan mo siya ipopost, magiging ano din yun, magiging parang friction din yun bakit mo hindi siya gagawin. O baga magpo-procrastinate ka na, di ba? So, malinaw dito, kailan mo siya i-shoot? Siguro pag ginanahan ako mag-shoot, kung di ako tinatamad, ganun. So, walang ano yun, hindi yung calendar. Naka-base na yun dun sa ano mo, kung kailan ka sinisipag. So, kailangan mo lagyan ng specific date and deadline. When to edit, specific date and deadline. When to post, ito madali na kapag ready na kasi, pero kahit nandiyan na, madali. Minsan hindi mo pa rin nagagawa eh. So, yun lang naman yung tatlong questions so kailangan klaro sa atin. So, dito, hindi na si AI yung gagawa, pero pwede kang magpasuggest kay AI. Kung kailan mo siya i-shoot, kailan ka mag-edit, kailan ka magpo-post, pero it's up to you naman. Ilagay mo siya sa Google Calendar or calendar app mo. Ayan. So, ganun yung gawin mo. Michelle, tester. Sige, nice. Thank you daw sa Google Veo. All uploaded tutorials. Kailan ko ba siya na-upload? Mga few days ago, meron akong ginawang Google Veo tutorial. So, ayun, baka maka-help din sa inyo yun. Punta lang kayo sa YouTube ko. So, meron akong ginawa dito. And eto, to be honest, hindi ko pa siya totally natapos. But, i-continue ko siya. Pero nagawa ko siya. Natapos ko yung 50%. Yes, I believe 50% content dun sa ginawa ko. So, yung content calendar ko, hindi naman siya daily. So, I decided to create a 30 days topic about YouTube. Ayan. So, papakita ko sa inyo paano ko siya in-execute. Ayan. So, punta tayo dito ngayon sa sa aking screen. Makikita nyo dito, may mga, pero mixed topic kasi ako, hindi naman ako focus lang dun sa content challenge na ginagawa ko. So, meron dito, makikita nyo, Facebook Ads Mastery yon. So, ito yung day 1, day 2, I believe. Hindi ko lang sinalagyan ng day kasi topic na yon. Day 1, day 2, day 3. Ayan, makikita nyo yung mga nasisingit na topic. Day 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, mga 14. Ayan, 15. Ayan. So, 15 videos. So, eto, papakita ko na lang sa inyo to. Ayan. Ano bang maganda? Yung pinakamaraming views about doon. Etong gusto ko to. 3 common Facebook ads mistakes. Okay? Okay. So, ito yung advantage. Before kasi, yung mga content ko, I started YouTube ng 2016. Then, naggawa lang ako ng YouTube channel ko, tapos pa-post lang ako. Meron ako isang viral content din na dumami, na umabot yata ng 300,000 views. Hindi ko siya na-monetize totally. Hindi ko kasi alam na may monetization pala sa YouTube. So, nag-upload ako ng video, 2017 yata yon, about chatbot. So, sabi ko, mukhang okay sa YouTube pero hindi ko siya naku-consistent na makapag-upload for 3 years. Bumalik lang ako during the pandemic, 2020 na. So, from 5,000, 2016 to 2020, 5,000 subscribers. So, 2020, up to right now, ayan, mag-100,000 na rin. So, this year, helped me to reach 100,000. Okay. So, paano ginawa ko? This one is day 3. Let me check. Welcome dito sa day 2 ng ating... Day 2 ng ating training. So, 3 common Facebook ads mistakes. Okay. Ayan. So, ito yung topic. Ngayon, Coach J, focus to sa target market ko Facebook ads, aspiring Facebook ads, media buyer or business owners na gumagamit ng Facebook ads. And, saan galing yung content na to? Ako ba nag-isip nun? Ako ba lahat? Pero hindi ako nag-edit nito Pina-edit ko yan sa editor ko. Kaya medyo, kahit pa paano, medyo professional yung edit. So, eto i-reveal ko sa inyo paano ko siya ginawa. So, open ko lang yung document na yon. Ayan.
Okay? So, switch ko muna dito. Pakita ko sa inyo, ha? Yeah, ito yun. Yeah, I believe ito na yun. So, here we go. Let me share my screen. Ayan. So, 30 days YouTube content. So, 15 pa lang. Ang na-shoot ko ay na-publish. May mga na-shoot ako, hindi na kasi na-edit. So, sabi ko sa editor ko, ako na lang muna kasi hindi ko naman kailangan ng high editing. So, kinu-continue ko siya pero walang high editing. So, may reason yun bakit. Sa first 2 weeks or first 15 videos about dun sa Facebook ads topic, high editing. Sa next 15 videos, slight editing. Kumbaga, 90% raw. Ayan, wala talagang edit. Pwede nga 100% to edit. So, I want to test kasi kung ano yung best edit para sa akin or best type of content. And kung mapapansin nyo, yung mga content ko ng mga madaming views talaga is walang edit yon. Kumbaga, majority dun mga raw. Screen share, o A-roll, and so on. So, yung reason kaya gusto ko pa rin i-test yung dalawang angle na yon. So, balik tayo dito. So, 30-day, 3 common Facebook ads mistakes. Ito yung topic. So, isi-search ko siya para makita nyo dito. Isi-search ko siya dito mismo. Ayan, search. And makikita nyo, lalabas yan dito. Nasa history yan. I believe nandito na yan. Okay. Okay. Punta lang tayo dito sa... Medyo malayo na, oh. Nandito yung process ko. Oh. Mabilisan lang. Ayan, nandito rin yung aking customer avatar research na tinatawag, USP. Dito na tayo muna sa ano. Target persona, ito. Okay. Alam ko na yung target persona. Okay, kung may idea kayo doon. First, can you help me create a 30-day YouTube topics based on my target audience? Make sure in proper sequence so that my audience can easily understand. List from 1 to 30. Hindi pa ako nagpasulat ng script about dun sa 30. Sabi ko lang, gusto ko na gumawa ka ng topic for 30 days. Not 30 days isushoot ko talaga, i-edit, ipopost yun. 30 days topic. Ayan. So, pwedeng for 3 months, for 6 months yun, or 2 months, depende sa'yo. So, based dun sa target audience ko, importante kasi na may target audience. Okay, nakikita nyo ba? So, number 2, day 2, may week 1 yan. Common Facebook ads mistakes and how to avoid them. Ito yon. So, I want you to, check if yung lahat ba ng sinabi ko dito sa content na to is necessary na dapat 100% alam ko. Ayun yung challenge ngayon. Kailangan expert ako sa topic. Alam ko dapat lahat. Diba? Acne ba yun? Yung alam ko na yan. So, sa content creation, ganun din. Not necessary na dapat kabisado mo or expert ka dun sa topic. Kailangan mo lang siyang ma-execute and ma-deliver dun sa target audience mo. And makapag-add ka ng value. Okay? Importante yun. Kung i-deliver mo man yan, nakapag-add ka ba ng value? Kasi yung information, lahat ng content, wala naman talaga yun. Originality, lahat yun is based on source, different, Kahit yung ChatGPT, hindi na lang kiniklaim na sila yung nakapag-isip nun. AI is trained siya by possible multi-millions o 100 millions of books and millions of website informations. Na-train sila doon. Kaya alam nila yung mga i-respond sa'yo. And natatrain yung AI is train real time. Dati kasi manual yan tinrain. Ngayon real time na nagtitrain yung AI. So, this one, papakita ko sa inyo. Welcome dito sa day 2 ng ating 30. Let me check kung naririnig nyo yung screen. Audio. System audio. I believe rinig naman, no? Okay, play ko ulit. Days training series, and in this video, pag-uusapan natin yung 3 common Facebook ads mistakes na ginagawa ng mga nagsisimula and paano mo ito ma-avoid on doing FB ads. Maraming mga beginners. Okay, so that's the big hook, big idea, big hook. Sorry, big idea pa lang yung sinabi ko ha. Kung narinig nyo,
Sige nga, can you please type yes? Confirm ko lang, yes, kung narinig nyo yung big idea na sinabi ko sa video. Confirm ko lang. Ayan. Hindi ko kasi alam kung narinig kasi live stream app yung ginagamit ko. Sige nga, go ahead. Narinig ba yung first line na sinabi ko sa video? Type 1 or yes. Ayan. Yung pinilay ko ha, yung big idea. So, i-reveal ko sa inyo, no? Hindi ako magsi-secret. Yung sinabi ko na yun, totally hindi ako nag-isip. Ayan, yes. Thank you so much. Ayan. So, ito na. Punta ko ulit dito sa EI document ko. And scroll na natin. So, scroll ko na lang. Malapit-lapit na yan. Nandito sa baba yan. 1, 2. Okay, day 2. Nakita nyo yung framework ko? Similar dun sa share ko sa inyo. Ay, screenshot nyo na. Libre na yan. Grabe. So, here's my day 2 YouTube video script based on the Power of 3 framework. Ayun tawag ko dun. Minsan tinatawag ko siyang Power of 3, Magic Framework. Yan, pwede mong tawagin siya ng ganun para ma-remember ng AI. It's structured for 8 to 15 minutes of engaging content in Taglish. Okay, so ito na siya. Title, 7 Common Facebook Ads Mistakes. So itong 7, I believe tinanggal ko na to. Common Facebook Ads Mistakes. So ito, nakita nyo, maraming mga beginners na Facebook Ads na nagkakamali. I believe ito yon. Similar, pero ganito. Bakit hindi siya script by script? So, once I deliver the content, even though gumagamit ako ng teleprompter, by the way, sa mga hindi nakakaalam ng teleprompter, mas magiging mabilis ang execution nyo kung meron kayong teleprompter. Merong teleprompter for mobile, meron ding teleprompter for a camera. So, yung teleprompter is ganito yung itsura niyan. Ayan. So, search nyo lang. So, ganito yung gamit ko. Ay, hindi naman ganito. Mga high-end na to. Yung basic teleprompter lang na ganito lang. Tapos, ito, iPad to na nilalapag ko lang doon. Kumbaga, namimimic niya or naka-mirror yung script and then, ipi-play ko lang yon using keyboard. Nakakonect yung iPad. Tapos, uusad na yung Search nyo na lang paano nag-work yung teleprompter, how it works. So, kung mag-i-invest man kayo pagdating sa tool, I suggest invest pagdating sa camera and teleprompter. Sobrang laking tulong. So, on challenge kasi kapag bullets point lang, kailangan mo tumingin sa script or hindi ako nagkakabisado ng script. Okay? So, balik tayo dito. So, habang dinideliver ko siya, hindi ko totally talaga binabasa. Binabago ko minsan. Ayan. Parang sa yun, pag artista, ganun daw. Hindi naman necessary. Scripted lahat ng sasabihin mo. Ayan. Yun, mag-a-add ka ng mga ad-lib na tawag doon. So, ito. Hook. Nag-Facebook ads ka na pero sinunog lang ang pera mo. Okay? Let me check kung ito yung na yon, kung hindi ko pa siya binago. Yeah, I believe ito yon. Yeah, ito yon. Ito yon. Sa Facebook ads na nagkakamali at nauubos yung budget, nasasayang yung budget sa mga walang saysay na campaigns. Pero ang good news, alam mo ba na yung mga mistake na to is pwede mong maiwasan para mapabilis mo yung success sa Facebook ads mo. Okay, so punta natin yon. So I believe nandito yung script na yon. Ayan. Ayan, pero don't worry kasi sa video na to, ayan, binago ko yun. So, yung mga bonus, hindi ko na nilalagay minsan. Not sure kung nabanggit ko to. Pero ito na yung mistake number 1, wrong campaign objective. So, dito ko yung na-share. Okay, ito yan. Sa pagpili ng campaign objectives. So, basta makabenta 10x better ito na ito add mistakes at paano mo ito maiiwasan para hindi na masayang yung budget mo. And make sure to stay tuned until the end dahil meron din akong i-share sa'yo dito na ito yung sikreto na hindi alam ng karami. Mistake number 1 is the wrong campaign objective. So maraming mga beginners... Ayun na lang gusto kong pakita. Mistake number 1, okay? Mistake number 1 is wrong campaign objective.
Maraming mga beginners na random lang ang pagpili sa campaign objective. Basta makabenta, okay na. Okay. So, totally, yes, alam ko na, may idea ko na yun talaga yung reason. Kasi kung mali naman talaga yung objective mo sa ads, mali din yung wala ring resulta. Example, nag-sales ka, meron kang website, meron kang pixel, tapos ang campaign mo is traffic. 'Di ba? So, dati, bullet points yung mga content ko, pero mas naging mabilis siya nung nagkaroon ng AI. Mas structured and mas simplified. Umaga, kung mag-share ka man ng topic, mas direct to the point. Hindi na paligoy-ligoy, di ba? So, wala nang masyadong um, sasabihin. Kumbaga, direct to the point ka na dun sa mistake, paano siya masosolve. So, mapapansin nyo dito, main point is mistake. Number 1, wrong campaign objective. Yun yung main point. And I add sub-point per main point. So, additional na lang yon. So, each main point, merong sub-points. So, 3. Number 1, traffic ad versus conversion ad. So, dito, diniscuss ko to without script. Pero binasa ko yan. Main point, number 1. Hindi ko binanggit yung sub-point. Number 1, traffic ads versus conversion. Akala mo tama na ang traffic ads pero hindi ito para sa sales. And in-expand ko pa siya. Yung pagkakaalam ko doon. So, may mga na wala na sa script. Pero hindi ko siya masyadong pinapahaba. Naka-base pa rin ako doon sa structure. Ayan. Okay? Mistake 2. Okay, nakakuha ba ng idea? So, ngayon, yung video na to, naka-generate ng 2.6 views. Nice. So, ito lang, no? Ito lang na naging napansin ko. Medyo mababa ang views compared dun sa aking mga regular upload. Kung mapapansin nyo, yung mga high editing, hindi ko pa na-test kasi ngayon ko pa lang tinetest with the structure, using AI, provided the structure pero less editing or totally no editing. Okay? Kumbaga, hindi na siya scripted. I-deliver ko siya based dun sa mga bullets or sa mga hook and big idea din. But still, i-edit pa rin yung just in case may pausing and so on. Ayan. Pero wala na siyang mga effects. Okay? So, yun yung mga ginawa ko. So, kailan ko siya na-implement? I believe meron ako dito. Eto. Magkano ba ang budget na kailangan sa Facebook ads? This one is AI. Ayan. So, 1,011. Mabilis siya. Ito yung recent ko. 2 days ago, 781. Mabilis din. So, papakita ko sa inyo yung mga ibang videos ko. Facebook ads. Dito lang tayo sa most popular, no? Most popular, Facebook ads. Ito. All about Facebook ads. Tuturo ko sa iyo dito. Okay. Na-shoot ko siya 4 years ago. Ito, binago ko lang siya. Pero 2022 to. Nag-work yun kung minsan. Pero, wag yun ang, I shoot naman a different, tutorial every year. Gumagawa ko nun. So, tinest ko lang siya. Pero, I think hindi naman naka-help siya. Facebook ads 2020 to. 4 years ago. So, this one, wala tong tawag doon, wala tong script. And even, structure, wala din. Ang ginawa ko lang, sabi ko, mag-share ako ng Facebook Ads Tagalog training for beginners. And nag-shoot ako ng video. Tapos, wala rin akong big idea or hook na sasabihin on the spot. Ayan. Pero, ayan. Eto, nagsusulat-sulat ako dyan. Ayan. Ayan. So, ito wala na to. Kasi ayan, sabi ko, yung mga checklist, pag-usapan natin, CBO, ayan. Tapos, step by step na. Ayan, totally. Tapos, ang analogy ko dyan, yung isang binenta namin, send message, saka conversion, I believe. Ayan, coffee product. And alam nyo ba, itong raw video na to, is naka-generate ng 300,000 views 4 years ago. And ito yung topic niyan. So, I believe, may improve pa to. So, paano ko siya may improve? So, pwede ko ngayon mag-ask kay AI. Ayan. Ito yung isang sekreto. Merong tool sa Google, sa Google or sa online na YouTube to sabihin na lang, convert YouTube video to
text. Nakalimutan ko na yun, pero this script, yan, popular to. So, meron akong free. Ito, Note GPT, ginagamit ko to. Ito kasi free, hindi mo na kailangan mag-create ng account din. So, basically dito, ang gagawin mo, ipipaste mo yung YouTube video. Then, i-convert mo yung YouTube video. Sa AI, wala pang ganun. Sa ChatGPT, wala pang ganun, I believe. Pero, using this tool, let me check no kung ano yung limit niya. Pero, try natin dito sa 1 hour video. Paste mo yan. Tapos, generate transcript. Kumbaga, yung content, okay, Note GPT, search nyo na lang. Yung content na yon is i-convert niya into text. I-extract niya. Ayan. Dati hindi ko nire-require. So, kailangan ng account. Kailangan ng account. Ayan, kailangan ng account. So, ayan, di na lang pero yun, you can try. So, once na-convert na niya yung text, pag i-feed mo kay ChatGPT and then make a proper structure. Okay, improve this and make a proper structure. So, ganon. Yung mga old, pero hindi ko siya ginagamit sa personal videos ko. Ginagamit ko siya sa mga other videos, paano ko siya may improve. Yung mga other videos, like say, for example, meron ako nakitang videos na sobrang, ang ganda ng topic na to AI tutorial in 5 minutes. Pakita ko sa inyo. So, medyo mahaba to, 9 minutes. Google AI course for beginners. AI basics. Ito, galing nito, si Jeff Su. So, 10 minutes. Sige, try natin to. Click ko yung... Last week, I spent... Click ko to, copy ko yung link, no? Copy ko yung link. Tapos, sige, gawa na lang tayo ng kung requirement tayo. Okay, so hindi ako ni-require kasi kanina sobrang haba 1 hour videos yun. So ngayon hindi ako ni-require. So ito papakita ko sa inyo ha. Last week I spent 5 hours and $49 to complete Google latest AI essential course for beginners. Play natin. Dito na lang siguro. Last week, I spent 5 hours and $49 to complete Google's latest AI Essentials course for beginners. And nakita nyo? For beginners. And since I need to recoup, may mga pero 95% accurate or 98% kung check nyo. So what's next? 9 minutes yun Ika-copy ko to. Pwedeng kasama yung timestamp or i-copy ko na lang. Basta i-copy ko na lang. Without na lang. Na-copy ko na ba siya? Hindi ko siya na-copy. Kailangan nyo sige, let me check. Login lang ako ng mabilisan. Ayan. Okay? Copy. Okay. So, what's next? Go to OpenAI. Okay? Content creation na to So, instead na panoorin ko siya at kumuha ko ng idea about doon, papanoorin ko siya pero kung gusto kong i-summary, gagawin ko, ipipid ko siya, make a summary about this video. Okay? Video provided the transcript. Okay. So, ang title is this one. Para may idea siya. Title. YouTube title. Okay. Summary. Okay, here's the summary. So, okay, standalone tools, integrated AI, common AI solutions, prompt engineering, zero to shoot versus up to shoot prompting. Ayun, so medyo advanced. Okay. Ayan siya. So, paano naman kung gusto kong mag-create ng sarili ko? Okay. Help me create a YouTube video script based on the context above. Okay? Talk like J. Gregorio.
Okay? Your goal is to make it simple and beginners friendly. Di ba? So, 99% ng beginners hindi alam ang basic ng AI, pero ikaw, malalaman mo na ngayon. Hey guys, it's me, Jay Gregorio here. Alam mo ba na 99% ng beginners, oo, kasama dyan yung mga kaibigan nating na-curious sa AI. Hindi alam yung pinaka-basic nito. Last week, tinapos ko yung Google AI Essential Course. And that's around 2.8. Today, isi-share ko sa yung 5 important takeaways na sobrang simple at beginner-friendly para masabayan mo kaagad yung AI trend. Let's go! Hook! Takeaway. Ayan. Diba? So, hindi to yung hindi to, meron kasi sa tawag dun is, kinakopy mo yung content ng ibang tao. Kumbaga, ginawa ko lang siya as a reference, but not totally kung paano mo niya dineliver is galing mismo yun sa akin. And to be honest, itong YouTube na to, balik tayo dito, All about is accidente lang din. 2020, nagbabrowse ako sa YouTube, and then meron ako napakinggan na Facebook Ads 2020 Tagalog tutorial step by step for beginners. I believe ito yun. And hindi na yun nasa top. And minodel ko siya after a few months, nagtatap itong videos ko na to. Siguro mga 6 months din siya nasa top list. And alam niyo ba yung ginawa ko? Wala pang AI nun. Kumuha lang ako ng idea paano niya dineliver. Ito yung mga pwede kong topic siguro na pag-usapan. And then yun. Then without script yun. So, ang goal is kumuha ka ng reference. And kung kukuha ka man ng reference, make sure merong social proof. Merong proof na maraming nanonood. This one, 2.1 million views. Ang ganda nito. Google AI course for beginners 1 year ago. So, pwede ko rin itong gawin kung AI focus ang content ko. Ayan. So, ganun. Kung business naman, sige, dito naman tayo. How to start online business in the Philippines. Alright, 2 years ago, Erica, 100,000. So, ito pwedeng consider yung nasa top 3. Top 3. Search term, how to start. Ayan. Highest view, 900,000. Average na, average na to. Average is 300. Average subscribers. Ayan. So, yan. So, dito, ito pwede kitchen-kitan or pwede rin naman to. 6 steps. So, here we go. If you are... Copy the link. Go to Note GPT. Sorry, balik tayo sa Note GPT. Paste the link. Generate transcript. Few seconds lang. Copy. Without. Meron na palang summary siya dito, no? So, here, punta na lang tayo sa kanina. Saan yun? Ito, edit ko na lang to. Ito, edit. Oops. Copy. Siyempre, tatanggalin ko na yung yung Erica na yun. Not name. Back here. Saan na tayo? Sorry. Here we go. Ito muna. Tanggalin ko. Ito, Note GPT. Copy-paste ko. Without time stop. Allow. Hindi ko pala na-allow. Paste. So, send. Okay, isa-send ko na siya. Meron ba dito sa taas ng make a summary? Ayun, make a summary. So, instead of make a summary, meron na kasi siyang meron na tayong, may context na siya. So, no need naman yung summary pero kung gusto mo, okay lang din naman. Make a summary, provided the transcript. So, mabilis lang naman. Okay, summary, ito, planning. Para mas maintindihan mo rin yung video. Quality check, packaging, marketing, logistic, payment. Okay, nice. So, next, I want you to make a YouTube script for me. Okay? Based on this context. Pwede mo lang hindi sabihin sa kanya yun. Alam na niya yun. Okay? Talk like J. Gregorio. Sure.
So, ito bago na. Paano mag-start ng online business sa Pilipinas 2025? Step by step para sa beginners. Big idea, intro, value, may points din. Nice. And a clear takeaway. So, ito maganda to. Kung lagi mong iniisip mag-online business pero hindi mo alam paano magsimula, ito na. Huwag ka mag-overthink. Kasi today, step by step, papakita ko paano magsimula ng online business mo. Ngayon, 2025, kahit beginner ka. Hey guys, intro pa lang. So, sa content, ang isa sa mga nakakalimutan ng iba, hey guys kagat, hey guys, welcome back. Ganun ako dati. But right now, lagi ako nagsisimula sa hook or big idea. Sa either big idea or hook. This one is big idea / opening hook. Kailangan muna nilang maintindihan or magets para saan ba yung topic, hindi sino ka. Hindi mo na kailangan sabihin na meron akong 100,000 subscribers. Number one, wala silang pakialam doon. Pakialam nila ano yung matututunan nila or makukuha nilang value doon sa content mo. Nice move. Reverse engineering coach, then Tagalog, tama. Yun yung ginagawa ng mga marketer. Yan. So ngayon, eto na yon. 'Di ba? So i-deliver mo na ngayon siya based kung paano mo yung i-deliver, based kung paano ka magsalita, tonality pagdating sa pag-deliver, dapat alam mo rin 'yan. Yan. So point 1, 'di ba? Planuhin mo muna, pero wag ka magtagal sa magpaplano. Wag lang plano ng plano. Alam mo, planning is important. Pero kung puro plano ka lang, walang action, wala rin. Gawin mo ito. Simple lang. Question number 1. Ano ba yung ibebenta? Gusto mo physical product or digital product? Kailangan pumili ka sa dalawa. Napapansin nyo, hindi ko siya binabasa as direct based on the script. Bullet siya or guide para is mapaintindi mo pa dun sa mga makakapanood ng videos mo. Pangalawa, sino ang target mo? Sino yung mga gusto mong tulungan or bentahan ng ibebenta mo? Kailangan klaro sa iyo yan, no? Kumari, dinideliver ko na siya. Pangatlo, saan mo ibebenta? Pwede kang pumili kung gusto mo sa Facebook. Pwede rin naman sa Shopee, sa Instagram, YouTube, TikTok, or other social media. Yan. Ako, lagi kong sinasabi, speed beats perfection. Mas okay magsimula kahit hindi perfect kesa maghintay ng perfect plan na di naman darating. Gandang nito, ang gandang analogy nito, parang mindset, opening hook. So na-open ka kung ikaw is lagi nagpo-procrastinate pagdating sa mga bagay-bagay, pagdating ng content or pagnenegosyo, kung ano gagawin mo. Gandang opening hook nito. So, tapos may analogy pa. Analogy. Parang sa basketball, kahit di ka sure sa play, kailangan mo pa rin tumira o mag-shoot ng bola. Kung palagi ka na lang nag-iisip, matatalo ka lang sa oras. Ganda nun. Point 2, content is king, pero consistency is the queen. Di ba? Meron nga sinasabi na email. Tama, content is king. Kay Bill Gates. Pero consistency is the queen. Mag-post ka, maraming mga Filipino gustong makita mga proof or behind the scene bago sila bumili. So, sa content marketing, proven na to, bago sila bumili, yung mga buyers, potential buyers, is nagre-research siya about doon sa nagbebenta. Okay, nagbebenta, pwedeng ambassador. Example, kung mag-open ka ng insurance, tapos nakita mong model is si Piolo Pascual, isa-search mo. Kilala mo naman si Piolo Pascual, pero hindi ko pinopromote, no? Ngayon, di ba, may mga viral posts kay Piolo. Ganon. So, parang magdadalawang isip ka ba or kailangan ko ba talaga tong na to? So, ganon. And even sa mga product, posts, and so on. Mag-video ka habang nagpapak ng orders. Ipakita mo yung product mo in action. Mag-share ka ng customer feedback. So, this one parang gandang nito. Ang gandang framework nito kung ano yung content mo na gagawin pagdating sa business mo. Pero tandaan mo, hindi pwedeng isang araw lang todo tapos wala na ulit. Dapat consistent ka kahit 2 to 3 times a week. Basta tuloy-tuloy. Ayan, analogy. Kung gusto mong magbawas ng timbang, hindi pwedeng isang beses lang sa gym tapos expect mo na fit ka na kaagad. Ganun din sa negosyo. Kailangan consistent. Ganda nito. Parang gandang content nito, no? Pwede bang i-deliver ko na lang to at i-upload ko sa YouTube ko? And, speaking of that, proof 3.4 views 2 years ago. Here we go. Bakit siya top 1? Kasi
Yung topic na to is, may mga content kasi sa YouTube na after a few months pa lang siya magba-viral. After a year or 2 years pa lang siya going viral. I believe this one is going viral soon. Based dito, 14x, vidIQ, ayan, makikita nyo, 5.1x, 29x. So, this one is nasa top. So, this one pwede namang i-kitching-kitan, pero I think etong maganda yung mga na-share niya dito. So, yan. Take away. Plan, consistent. Ang ganda ng ganda ng share niya. Sobrang ang linaw ng ng pagkaka-deliver ng content. So, based dun sa sa ating reference, ito yung reference, no? Pero kung makikita nyo, hindi na exactly kung paano niya dineliver, yun din yung magiging content na binigay ni ChatGPT. Kasi, with originality na yon. Example, logistics. Iba na to. Ayan. Sa logistics, punta tayo. Number 3. Tama ba? Hindi na niya sinama. So, mas sinimplify lang niya. So, pwede mo sabihin si AI nun, goal is to, nasabihan ko siya kanina, di ba? My goal is, you need to simplify and so that my target audience can understand. So, ayun, pwede mong gawin yun. Alright, so, yun yung process, basic process na ako personally is pinapractice ko, ginagawa ko and ina-apply. Worth it talagang live ako. Sobrang low. Nice move daw. Hi po, right now, nag-start po ako ng maganda lang page, isang business, newbie pa lang po for this kind of services. Question po, how can I use AI para magkaroon ng own system to handle page? I think yung question ni Ken is, paano magkaroon ng AI? System is ginagawa siya mismo ng human. Tayo mismo, system. Pagdating sa business, no? A business system. Hindi naman pwedeng meron ka lang social media. Part yun ng business process mo. Marketing, sales, operation. So, sa negosyo, hindi lang isa talaga totally yung pag-create ng system. Kumbaga, combined department. Okay? So, marketing, may sales, may operation, diba? Yan yung mga basic. So, kumbaga, kailangan mo rin mag-focus dun sa mga bawat yun. Pero kung like solopreneur ka lang, paano ko gagawin lahat yun? Ako sa sales, ako sa marketing, ako sa operation, ako sa fulfillment. So, kung nagsisimula ka pa lang naman, pwede naman hindi lahat is meron yung department na yan. Okay? Example, pagdating sa sales and marketing, pwedeng magkasama yung dalawang yan. Okay? Pagdating sa fulfillment, kung physical product yan, kailangan mo nang ikaw magpapadeliver. Let's say digital product. Diba? For example, bigyan ko kayo ng idea. Let's say, napili mong business is digital product. Okay, nice. Digital product. Yan, ano yung ibebenta mo? So, let's say, ang ibebenta mo is, bigyan ko lang kayo ng idea. So, meron akong course. May business ako, product. Digital product. Asan na ba? Ito yun. So, itong digital product na to is, na-launch ko to way back 2020 rin. So, hindi ko man siya na scale, but right now, I believe meron na tong approximately 5,000 members inside the community. Then, paano yung fulfillment nito? Di ba? Para yung sales and marketing. Sales and marketing, lahat ng mga content ko sa YouTube, merong links papunta sa website ko or papunta sa course ko. So, bigyan ko kayo ng idea. Facebook ads, J. Gregorio. So, hanap na lang tayo ng isang content ko about Facebook ads. Na Facebook ads, this one. 1 year ago, 256,000 views. Pagtulong sa mga kapwa nating kababayan. Okay, ito yung marketing and selling. Marketing and selling. Marketing is using content. Use the link. Okay? So, dati, direct ako. Ngayon, may lead generation na. Another topic na to, medyo mahaba, pero i-reveal ko sa inyo paano ko siya ginawa. Maybe next live. So, dito, pag kinilik nila to, mapupunta sila sa
lead opt-in page or lead magnet. So marami majority kasi ng question ng mga audience ko is hindi alam paano mag-target properly sa Facebook ads. So I decided to create my own original ebook. And alam nyo ba, yung nakikita nyo na to, even the graphics, mock-up, text is 100% made by AI. And sino nag-execute? Ako nun. No? 100% made by AI. Even the text, headline, sub-headline, made by AI. Graphics, made by AI. Walang Canva, walang Photoshop. Diba? Imagine. So, pagpunta nila dito, yan. Oops. G. Sample lang. Dami na ring leads nito. Hindi ko lang na-check pero i-double check ko right now. No? Mamaya. So, thank you for targeting is on the way. So, mada-download mo lang siya via email. So, but wait. Ayan. Gusto mo bang matuto o matuto pa pagdating sa marketing or Facebook ads? Yes. Punta ka dito. Meron akong one-time offer. Congratulations. Okay, ano yung ginawa ko? Naka-focus lang ako sa marketing. And yung selling is the system. Yung opt-in kanina is part ng system. This one is checkout is part ng system. So, isa-set up mo siya. Hindi siya kayang gawin pa ni AI. Isa-set up mo siya one time. Pero after one time setup, that's it. And evergreen siya tumatakbo. Kumbaga, evergreen means kahit totally wala ka na talaga, and after kasi nito, once they enroll, once they purchase, and so on, pagdating sa email fulfillment, access dun sa mga courses is automated. Di ba? So, ganun siya. So, kung nakakuha ka ng idea, I believe yun yung sagot dun sa tanong mo na paano mo siya ma-automate yung process. Kung sa page naman, you can use AI or bot. But, aware ka dapat pagdating sa policy ng marketing, AI for messenger marketing or messenger automation bot. May mga policy kasi na dapat i-consider tayo. Alright, so yeah, that's it. So paano sila mapupunta diyan? Mapupunta na sila dito sige, sample na lang natin. Pakita ko sa inyo. Ano kasi to tawag dito. Hindi pwede tayo mag-test kasi real payment. So, punta na lang ako doon. Magla-login na lang ako. Punta ko doon sa isang account. Pakita ko lang. Courses. Yeah, ito, sakto. So, after nun, makakatanggap ng login and then makakapasok na siya doon sa login. And ito na yung access niya doon sa mga course na binili niya. So, meron din akong parang social media. This one is community hub. So, but dito ko na rin, I decided na dito ko na rin ilagay yung mga courses ko. Yan, yung mga students. Auto-enroll sila sa lahat ng courses. Ayan. So, nandyan lahat. Sample. Ayan. Watch the course. Yan. Hindi lang kasi ako nandito. Hindi lang ako yung nagturo dito. Ayan. Si Bro Hilton, siya yung copywriter ko. Ayan. So, yeah, yun yung kumbaga yung isipin natin paano tayo kung magki-create man tayo ng system, isip ka ng process na kung saan hindi mo na siya kailangan gawin pa ng paulit-ulit. Okay? Kumbaga, you build a business system na kung saan once you build, pwede siyang tumakbo ng paulit-ulit. Like this one, ayan. Next na ipapakita ko yung leads na na-generate ng AI na yon. So, yun yung next na ipapakita ko. Okay. Open ko lang. Open ko lang yung aking lead generation. Punta lang ako sa list. Pre-targeting. Hanapin ko lang. Nasa tags tayo eh. Okay. Here we go. So, nakapag-generate siya ng, eto hindi ko ma-remember, I believe mga 2 months ago, 3 months ago, to be exact. 3 months ago, and this one is 100% organic. Okay. 2,000
Okay? Sorry, i-zoom ko na lang ha. Naka-ano pala yung email. Ito okay lang to. Ano lang naman to. Dami. So, 2,317 contacts. Organic. Nakita nyo? So, saan yung galing? Dito yon. Galing yun sa YouTube, mga videos ko. And organic, nagko-convert yung sales without ads. Alright? So, nakakuha ng idea. So, kumbaga part ng process ko is build leads. Get leads, convert leads into sales. Ayan. So, kumbaga, depende sa offer din. Pero may mga offer kasi na not necessary na optional yung pag-get ng leads and then use paid ads to convert yung potential buyers na yon into customers. May mga ganun. May ganun din akong process or campaign. Pero if you want long term, 'di ba? Create a process na kung saan makakapagbigay ka ng value. Provide value muna. Tawag din is lead magnet. This one is lead magnet. Free. Then, get the leads. Follow up mo sila via email. Then, make an offer. Okay? So, yun. Thank you so much daw, sabi ni Kevin. I believe nakatulong yan. Alright, so I think that's it for now. 8 p.m. na pala, no? I hope na marami kayong natutunan dito sa ating quick live Q&A session and topic na pinag-usapan. So, AI is medyo malawak talagang AI. Hindi ko siya kayang gawin ng isang live. Hindi ko siya kayang ma-share lahat ng nalalaman ko pagdating sa AI. But, my goal is kung ano yung nalalaman ko at sekreto na na-discover or ano yung nag-work sa akin, my goal is to share with you without any string attached. Yan. Hindi ko kayo bebentahan. Alright? Pero kung bibili kayo ng offer ko, okay lang naman. Kung di pa kayo naka-enroll sa course ko, go to jgregorio.com/go if you want to be part of my community na kung saan may mga exclusive live ako doon. Exclusive live and you can post questions directly dun sa community. So, dun, mas advanced. You can message me then directly dun sa dun sa website. So, here we go. Pakita ko lang quick. So, dito nagpo-post ako. Ayan, may mga post ako dito. So, may mga AI topic ako dito na hindi ko sineshare. Hindi ko pa na-share in public, but na-post ko na dito in advance. So, yeah. May coaching session replay. Nandito yung mga topic category based dun sa napag-usapan and affiliate marketing, content creation, AI, Facebook ads. Ayan, nandito yung mga topic na yun. Ayan. So, ayan, may mga questions. Ayan, example, may questions sila dito. Gumawa ako ng pixel and so on. Ayan, may mga sumasagot of course. So, bukod sa akin, may team ako. So, yeah. So, that's it for now. Maraming salamat. Thank you for attending. If you want to be part of my community dito sa course na to, jgregor.com/go. Ayan, hindi ko na i-drop yung link. Just type jgregorio.com/go. And if you want to learn more sa mga next live ko, mas madalas magla-live ako ngayon, pero hindi siya multiple times. My goal is makapag-add ng value, provide value with you weekly. Yan. Using yung social media na to. And naka-live ako dun sa aking J. Gregorio page. Reason bakit hindi na ako nagla-live dun sa Coach J, ito. Yung Coach J na page ko, nawalan ako ng access as an admin. Hindi kasi ko yung gumawa nun before. Yung parang, basta, dami account yon para maran ko siya before. Kasi restricted yung personal ad account ko dati. So, bumalik na. Nakalimutan ko na dapat pala ginawa ko na ring admin yung sarili ko dun sa BM. So, nung natanggal ko yung sarili ko dun, hindi ko na ma-access even though nag-reach out ako sa Facebook. But it's okay. Okay? Meron naman akong J. Gregorio page na merong 10,000 followers. So, ibibuild ko ulit siya. And YouTube ko is J. Gregorio. My profile is J. Gregorio. And then my website is jgregorio.com. Alright. Thank you so much. Maraming salamat. Like this video. Subscribe sa channel ko. And kita-kits tayo sa mga next training. Bye-bye!